'Di na naman natin talaga dapat asahan pa na magiging maganda ang, magiging takbo pa ng mundo kasi nakalagay na 'yan sa Bible, 'di ba? Ang mundo ay papunta na sa pagiging masama at papasama na talaga ng pasama, 'di ba? Posibleng gumanda yung buhay mo, posibleng gumanda yung, takbo ng buhay mo, pero yung mundo sa kabuuan mga tol, hindi na magiging maganda 'yan kasi papunta na 'to sa kanyang pagkawasak, 'di ba? Hindi galing sa akin 'yan mga tol, yun ay pinaniniwalaan ko lang kasi nakasulat yun sa banal na aklat. Baka mamaya sinasabi niyo ako mismo ang nagsasabi, hindi. Hindi ako ang tinututulan niyo 'pag ayaw niyo sumang-ayon diyan, yung Biblia tinututulan niyo. Kung di kayo naniniwala sa Biblia, fine, wala tayong pakialam diyan. Pero kung naniniwala kayo sa Bible, nakasulat na 'yan mga tol, eh. May mga binigay na palatandaan ng Panginoong Hesus, 'di ba, bago siya umakyat sa langit. Kailan darating ang ikalawang pagparito niya, 'di ba? Ano ba yung mga masasaksihan natin, 'di ba? Paglaganap ng kagutuman, kahirapan, malalakas na lindol, 'di ba? Kalamidad, pagtindi ng kahirapan, yung maglalaban ng bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian, etc. Napakarami mga tol. No, so ang title nitong video panonoorin natin mula kay Sa Iyong Araw, Pilipinas, hindi na ito nagiging maganda, hinog na ang kinatatakutan ng lahat mga tol. So, para sa lahat kinakatakutan 'to, pero para doon sa mga mapapalad mga tol ay, tuloy lang ang buhay kasi alam naman nila pagdating ng araw ng paghuhukom ay isa sila sa mga mapapalad na magmamana ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa lahat ng mga hinirang. Alright, so 'wag na natin patagalin pa 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Mateo 24 verse 6 to 7. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi ba ito ang wakas? Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa, at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Kaibigan, Hindi ba nangyayari ang mga bagay na ganyan, 'di ba? Unang-una sumiklab ang digmaang pandaigdig mga kapatid, 1914. Nasundan pa 'yon ng ikalawa, 'di ba? So ngayon nagbabadya ang ikatlo. Pero yung mga malalakas na lindol, 'di ba? Isang araw lang ang lakas ng lindol mga tol, 'di ba? Mga kalamidad, laganap ng mga salot, paglaganap ng kahirapan in general, 'di ba? Lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan natupad na mga tol. Isa na nga lang yung hindi pa natutupad, yung mismong araw na itinakda. Pero walang nakakaalam kasi kung kailan. Kahit nga daw ang anak o kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila nalalaman kung kailan yung araw na yon. Biruin nyo kahit ang Panginoong Hesukristo mismo hindi niya alam kung kailan, no? Hindi niya alam kung kailan siya isusugo ng Panginoong Diyos. So ang kailangan natin nakalagay din naman sa Bible, kailangan natin maging gising. 'Di ba? Hindi yung literal na gising ka hindi ka matutulog, hindi ibig sabihin kailangan maging handa, no? Hindi yung tutulog-tulog tayo na, okay lang, gawa lang tayong kasalanan, matagal pa naman 'yan, hingi na lang ulit tayo ng tawad, 'di ba? Kasi nga walang nakakaalam ito'y darating daw na parang magnanakaw sa gabi. Saka nakakita na magnanakaw na magpapaalam muna siya bago siya magnakaw sa gabi. Di napaghandaan mo siya, 'di ba? Ito'y darating daw na tulad ng magnanakaw, sa oras at araw na hindi mo inaasahan, posibleng ang mga araw na yon parang ano nga daw parang mga araw ni Noe, 'di ba? Mga tao ginagawa ang regular na ginagawa nila araw-araw. Ang mga tao pumapasok sa trabaho, nagsisipag aral, nagsisipag trabaho, 'di ba? Normal na ginagawa, nagsasaya. Iba baka sa araw na mismong dumating yon ay may ipinapanganak o kaya sa araw na mismong dumating yon ay may nagdiriwang ng kanyang kaarawan, may ikinakasal. So, kailangan maging handa mga tol, no? Ibig sabihin, kailangan natin magbalik loob sa Kanya, lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa lahat ng nagawa nating kasalanan, di ba? Kailangan talaga mga tol. ang ating mundo ngayon ay punong-puno ng mga digmaan at mga ugong ng digmaan na hudyat na tayo ay papalapit na sa katapusan ng ating mundo, at hindi exempted ang bansang Pilipinas Oo naman. na kabilang sa mga nangyayaring digmaan sa kapanahunan natin ngayon. Ano nga ba ang mangyayari sa bansang Pilipinas ayon sa banal na kasulatan? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Malamang hindi exempted ang Pilipinas mga tol. Buong mundong gugunawin eh.
'Di ba? So, Pilipinas ba wala sa Earth? Buong sanlibutan ang gugunawin mga tol. Ukraine versus Russia, Armenia versus Azerbaijan, Civil War sa Iran, Yemen at Ethiopia, Civil War sa Democratic Republic ng Congo at ang Great Lakes, mga hidwaan sa Pakistan, ang nagpapadyang gera ng Taiwan versus China, Russia versus US, US versus China, China versus Philippines. Ito ang mga nagpapadya na mga digmaan na kailangan nating tignan ngayong 2023. Makikita natin mga kaibigan na libu-libong mga tao na ang namatay ngayong 2023 dahil sa mga konflik sa iba't ibang bansa, mapa-civil war man ito o gera mismo laban sa isang bansa. At hindi nga exempted ang bansang Pilipinas sa nagpapadya, naggera, at ang pinakamalapit at pinakaposible naggegera sa atin ay walang iba kundi ang bansang China dahil na rin sa pinag-aagawan na teritoryo ng West Philippine Sea. Ating nasusubaybayan ang mga nangyayari sa West Philippine Sea na talaga namang umiigting ang alitan ng China at Pilipinas. Pero ang nangyari kabayan ay hindi kami nakalapit sa Ayungin Shoal. Papunta pa lang kami doon ay may lumapit na puting barko ng China Coast Guard at dumidiretso, nakikita namin sa lente na papunta sa direksyon namin yung barko. Na kahit na nagkakaroon ng bilateral meetings, nagkakaroon ng mga peace talks at napakaraming pag-uusap mga kaibigan, ay lalo namang tumitindi ang pagitan ng China laban sa Pilipinas. At dahil ang China ay ibinasura na ang US dollars at sumapi na sa Saudi Arabia, makikita natin ang United States na talaga namang galit na galit dahil nung una pa man mga kaibigan ay galit na ang United States sa bansang China dahil ito sa pag-hold ng mga langis ng Europa at United States na nagpataas ng presyo ng petrolyo hindi lamang sa United States kundi sa ating bansa. At ngayon ay itinatapon ng China ang dolyar at pinapalitan ito ng mas tangible na resources na katulad ng langis. Ngunit kung ating makikita, ito ay nagbibigay daan ngayon sa isang matinding conflict between United States at China. At dahil ang Pilipinas ay matindi rin ang galit sa China, ay makikita natin ang mga sunod-sunod ng mga drills ng militar dito sa ating bansa na kasama ang United States of America. Kung ating mapapansin, nito lamang mga kaibigan, ayon sa mga ulat ay nagkaroon ng pinakamalaking joint drills sa South China Sea. Kabilang sa drill na ito ay ang pinagsanib puwersa ng mga militar ng United States of America at ang Pilipinas. Ika pa dito mga kaibigan, more than 17,000 troops are involved in the balikatan drills which follow days of military exercise around Taiwan by China. Kung ating mapapansin, ito na ang pinakamalaki na military drill sa kasaysayan ng Pilipinas pagkatapos ng World War II dahil kung ating mapapansin ay tumitindi ang ugnayan ng United States at Pilipinas na magiging base ng military ang ating bansa laban sa pagtatanggol sa nagbapadya na pag-atake ng China sa Taiwan at sa ating bansa. Correct lang natin yung kanina, no? Galit na galit ang Pilipinas sa China. Hindi naman galit na galit ang Pilipinas sa China. Wala naman tayong dahilan para magalit sa kanila, mga tol. Ang ayaw lang natin is yung ginagawa ng kanilang gobyerno na inaalisan tayo ng karapatan dito sa West Philippine Sea, mga tol. Yun lang naman ang problema natin sa kanila, wala nang iba. Pagdating sa kalakalan, okay naman, magandang partner naman yan, di ba? Yung mga Chinese na nandirito sa Pilipinas, okay naman, hindi naman sila masyadong, hindi naman nanggugulo, maliban na lang dun talagang sa mga illegal lang gawain, mga tol. Pero dun sa mga negosyanteng tahimik lang naman na nandirito sa Pilipinas, nakakatulong pa nga sila sa ekonomiya ng Pilipinas, mga tol, 'di ba? Yung mga ipinapasok na produkto ng China dito sa atin, malaking tulong din yan sa ekonomiya ng bansa natin. So hindi naman galit na makakita ka lang ng Chinese nanlilisik na mata mo. Hindi naman ganoon, mga tol. No? At saka yung pagmumulan ng gera, Pilipinas versus China, sa
pagtingin ko lang mga tol, di ako expert at hindi ako magaling mag-analyze sa mga ganyan. Pero palagay ko hindi yan pagmumulan agad ng giyera dahil sa agawan ng teritoryo dito sa West Philippine Sea mga tol. No, hindi yan na pagmumulan ng ganyan. Baka yung Taiwan at China pa pwede pagsimulan pero yung dito sa atin parang hindi ko nakikita ang gano'n. Base na lang din do'n sa mga napapanood nating balita mga tol. Isa sa atin ang kailangan magpakawala muna ng armed attack bago magsimula yung gano'n. Kung sila iniisip nila, tirahin natin ang Pilipinas. Kaso mga tol, hindi naman siguro bobo rin ng China mga tol. Iniisip nila pag tinira natin ang Pilipinas, para tinira na rin natin ang US kasi may mutual defense treaty yan. So mapapasabak tayo, di ba? Unang-una, hindi nga nila magawang alisin yung BRP Sierra Madre na nakasadsad eh. Di ba? Kayang-kaya nilang alisin yun kung tutuusin, persahan. Kayang-kaya nilang alisin yun. Pero ba't di nila ginagawa? Kasi ayaw din nilang pumasok doon sa gerang yun. Lalong-lalo na ngayon, hindi rin naman maganda ang takbo ng ekonomiya nila mga tol. Di ba? Nagpapakita dito mga kaibigan na tayo at ang bansang Amerika ay talaga namang ipinagtatanggol nila ang bawat isa para sa umiigting na sigalot laban sa China. Kaya naman mga kaibigan, dumating sa ating bansa ang libo-libo na mga US armies upang magkaroon ng pinakamarami at pinakamatindi na joint military exercise dito sa ating bansa. Naganap yan mga At June tinabaga, history repeats itself dahil nung World War II, ginamit din ng bansang United States ang ating bansa bilang military base upang sa ganun ay matalo ang mga Hapon na nagsigasigaan noong time ng World War II. At sa panahon natin ngayon, tinabaga ang bansang China naman ang nagsisiga-sigaan ngayon na bulihin ang maliliit na mga bansa katulad ng ating bansa. Ngunit hindi may tatanggi na kaalyado natin ang napakalalakas na mga bansa katulad na lamang ng United States, South Korea at Japan. Ngunit ganun pa man, anumang digmaan sa mundo mga kaibigan ay walang natatalo, walang nananalo. Sapagkat ang dalawang bansang mahidwaan ay parehas na talo. Sapagkat maraming mga mamayan ang mamamatay dahil sa mga giyerang ito. Kaya naman wala na tayong ibang tataguan kung magkakaroon man ng World War III mga kaibigan. Ngunit ang ating sandigan lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya ang ating sandigan. Kaya naman kahit na nagkakaroon ng sigalot, huwag maging matigas ang ating mga puso at ipairal ang kabayanihan, kundi dapat ang tunay na bayani ay nagbibigay ng kapayapaan. Binabanggit sa Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay bumuo sa ating puso ng hindi pagkamuhi sa kaninuman o sa mga bansang kumakalaban sa atin, kundi nais ng ating Panginoon na ipairal natin ang kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso at kapayapaan sa ating sanlibutan. Sa panahon na ngayon, no, mga tol, kailangan talaga nating maging religious. Kailangan hanapin natin yung tamang daan, mga tol. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan na hindi lahat ng naglilingkod sa Kanya o nagsasabing naglilingkod sa Kanya ay tatanggap ng pagpapala pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil kung pinaniniwalaan natin ang nakasulat sa Bible na darating ang araw ng paghuhukom, which is dapat paniwalaan din natin mga tol, ang nakasulat sa Bible na marami magsasabing, Panginoon, Panginoon, di ba't nagpalayas ako ng mga masasamang nagpalayas ako ng mga demonyo sa pangalan mo, nangaral ako ng iyong mga salita. Diba? May mga magsasabing gano'n. Hindi yun yung exact word na nakasulat mga tol, pero nasasabihin ng Panginoong Hesukristo, di ba? Hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Meaning mga tol, hindi lahat ng nagsasabing sumasamba siya o hindi lahat ng nagsasabing pinaglilingkuran niya ang Panginoon ay tatanggapin pagdating ng araw ng paghuhukom mga tol. Dahil merong isang kawan na itinatag ang ating Panginoong Hesukristo at yun ang inuutos niya sa atin na sino mang taong pumasok sa aking kawan, siyang maliligtas. So hindi naman kasi mga tol namatay siya sa krus para iligtas ang lahat
Hindi lahat mga tol. Ang ililigtas lang is yung nakapaloob sa kanyang kawan. So tayo, bawat isa sa ating mga tao ay obligado tayo na hanapin yun, obligado tayo na gawin kung ano ang kanyang inuutos at hindi gawin kung ano lamang yung gusto natin gawin mga tol, no? Pagdating sa usapang digmaan, mangyayari yan. Naganap na nga 1 saka 2 Kung mangyayari ang World War III, di mangyayari talaga yan. Hindi natin pwedeng pigilan yan. Hindi natin mababago kung ano ang nakatadhana. Pero yung nakatadhana para sa ating mga kaluluwa, mga tol, yan ang kaya nating baguhin. So anyway, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Maraming salamat din sa pagsama ninyo sa akin. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.